Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa ikalawang Kronika, Kapitulo 19 at nais ko pong basahin ang buong kapitulo, talatang 1 hanggang talatang 11. Ikalawang Kronika, Kapitulo 19 at ganito po ang siyang isinasaad. Si Jehoshaphat na hari ng Huda ay ligtas na umuwi sa kanyang bahay sa Jerusalem. Subalit si Jehu na anak ni Hanani na propeta ay lumabas upang salubungin siya at sinabi kay Haring Jehoshaphat, dapat mo bang tulungan ang masasama at mahalin ang mga napupuot sa Panginoon? Dahil dito, ang puot ay lumabas laban sa iyo mula sa harapan ng Panginoon. Gayunman, may ilang kabutihang natagpuan sa iyo sapagkat winasak mo ang mga sagradong poste sa lupain at inilagak mo ang iyong puso upang hanapin ang Diyos. Si Jehoshaphat ay nanirahan sa Jerusalem at siya'y muling lumabas sa bayan mula sa Beersheba hanggang sa lupaing maburol sa Ephraim at kanyang ibinalik sila sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Siya'y humirang ng mga hukom sa lupain sa labas ng lungsod na may kuta sa Huda sa bawat lungsod. At sinabi sa mga hukom, isaalang-alang ninyo kung ano ang inyong ginagawa sapagkat kayo'y humahatol hindi para sa tao kundi para sa Panginoon. Siya'y kasama ninyo sa pagbibigay hatol. Ngayon, sumainyo nawa ang takot sa Panginoon. Mag-ingat kayo sa inyong ginagawa sapagkat walang pagpilipit ng katarungan sa Panginoon nating Diyos o pagtatanggi o pagtanggap man ng mga suhol. Bukod dito'y naglagay si Jehoshaphat sa Jerusalem ng ilang mga Levita, mga pari at mga puno na mga sambahayan na mga ninuno ng Israel upang humatol sa Panginoon at upang pagpasyahan ang mga alitan. Ang kanilang mga luklukan ay nasa Jerusalem at kanyang pinagubilinan sila. Ganito ang inyong gagawin sa takot sa Panginoon, sa katapatan at sa inyong buong puso. Tuwing may usapin dumating sa inyo mula sa inyong mga kapatid na naninirahan sa kanilang mga lungsod, tungkol sa pagdanak ng dugo sa kautusan o batas ng tuntunin o mga kahatulan, ay inyong tuturuan sila upang sila'y huwag magkasala sa harap ng Panginoon. At ang puot ay huwag dumating sa inyo at sa inyong mga kapatid. Gayon ang inyong gagawin at kayo'y hindi magkakasala. Si Amarias na punong hari ay mamumuno sa inyo sa lahat ng bagay sa Panginoon. At na si Dayas na anak ni Ismael na tagapamahala sa sambahayan ni Huda. Sa lahat ng mga bagay ng hari at ng mga Levita ay maglingkod sa inyo bilang mga pinuno. Gumawa kayong may katapangan at ang Panginoon naway makasama ng matuwid. Ang atin po magiging teksto sa umagang ito ay nasa talatang 1 hanggang talatang 4 at nais ko pong muling basahin sapagkat dito po nakasentro yung pong ating mensahe sa umagang ito.
Si Jehoshaphat na hari ng Huda ay ligtas na umuwi sa kanyang bahay sa Jerusalem. Subalit si Jehu na anak ni Hanani na propeta ay lumabas upang salubungin siya at sinabi kay Haring Jehoshaphat, dapat mo bang tulungan ang masasama at mahalin ang mga napupuot sa Diyos? Dahil dito, ang puot ay lumabas sa iyo mula sa harapan ng Panginoon. Gayunman, may ilang kabutihang natagpuan sa iyo sapagkat winasak mo ang mga sagradong poste sa lupain at inilagak mo ang iyong puso upang hanapin ang Diyos. Si Jehoshaphat ay nanirahan sa Jerusalem at siya ay muling lumabas sa bayan mula sa Beersheba hanggang sa lupain maburol ng Ephraim at kanyang ibinalik sila sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Mga minamahal, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat nais nating lumalim ang ating pagkaunawa sa mga bagay na itinuturo ng Panginoon. Sapagkat kinakailangang maging malalim ang ating pagkaunawa, lalo-lalo na sa mga bagay na ating gagawin at ginagawa. Dito sa binasa nating teksto, ay nagpapahayag dito na nakagawa ng kamalian si Jehoshaphat na hari ng Huda. Siya ay tumulong sa isang masamang hari at hari na ang kanyang sinasamba ay ang mga santo. Kaya nga, pagkatapos ng pakikipagbaka, ay dumating ang isang propeta na ito ay si Jehu. At sinabi sa kanya, dapat mo bang tulungan ang masasama at mahalin ang mga napupuot sa Diyos? Kaya ang pangungusap na ito ay dumating kay Jehoshaphat sapagkat ang puot ng Diyos ay na kay Jehoshaphat. Hindi niya sinunod ang mga bagay na karapat-dapat sa kalooban ng Panginoon. Ngunit, sa kabila ng kanyang kasalanan, siya ay labis na kinabagaan ng Diyos at siya ay labis na inilig ng Diyos. O kaya nga, sabi dito sa talatang 3, may ilang kabutihang natagpuan sa iyo sapagkat winasak mo ang mga sagradong poste sa lupain at inyong pansinin yung sumunod na pangungusap, inilagak mo ang iyong puso upang hanapin ang Diyos. Mga minamahal, tatlong bagay ang ating tatalakayin at isasaalang-alang sa umagang ito. Una, yung mga pangyayari. Ano yung ginawa ni Jehoshaphat upang magalit ang Panginoon at magkasala siya laban sa Diyos? Ang ikalawa ay yung tinatawag na ang di matuwid na makisama sa masasama o sa masama. Unjustifiable company. Kaya kinakailangan ay tayo'y nag-iingat din. At pagkatapos, ang pangatlo ay yung pagbabago, reformation. Unahin muna natin ang kasaysayan. Ang kasaysayan ay makikita natin sa buhay ni Ahab
sapagkat dalawang hari ang tinutukoy dito. Si Ahab na hari ng Northern Kingdom na ang tawag sa kanila ay Israel. At si Jehoshaphat ang hari ng Southern Kingdom na ito ang Judah. Maring hindi natin alam bakit ang dalawang bansa na bayan ng Diyos ay nahati. Sapagkat ito ay nangyari sa panahon ni Rehoboam, nung mamatay si Solomon, si Rehoboam ang siyang pumalit na hari. At pagkatapos, dahil sa batas na kanyang pinairal, naghimaksik ang 10 lahi, the 10 tribes of Israel, Jacob. At yun ay siyang umalis. Sila ay nanirahan sa Samaria, northern part. At ang tawag sa kanila ay Israel. Ito ay pinangunahan ni Jeroboam. Yung anak ni Solomon ay Rehoboam. Itong kapitan na naghimaksik kasama ng 10 lahi o tribo o tribes ay Jeroboam. At ang ginawa ni Jeroboam, ayaw niya na makisalo sa pananambahan sa Southern Kingdom. Kaya ang kanyang ginawa, siya'y nagtayo at nagtatag ng idol worship sa sambahayan ni Israel. At yun ang kanilang ginawa. Si Jehoshaphat naman, ang kanyang hawak ay ang Southern Kingdom, ang Judah. Kung kaya nga't dalawang lipi ang kanyang pinamamahalaan. Kung kaya nga sa kasaysayan ay makita natin sino si Ahab. Si Ahab nga ang siyang hari ng Northern Kingdom. Ang tawag sa kanila ay Israel, na siyang tumiwalag sa kalipunan ng 12 lahi. Kaya taglay niya ang 10 lahi o tribo. At dito itinutukoy na si Ahab ay lubusang masama sa kanyang paghahari sa tao. At gayon din, hindi niya iniibig ang Diyos sapagkat siya ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pag ang isang tao ay masama, makikita natin na ang kanilang pananambahan ay mga Diyos-Diyosan. At pag sila'y sumasamba sa Diyos-Diyosan, nagpapahiwatig na hindi nila mahal ang tunay na Diyos na makapangyarihan. Kinamumuhian nila ang tunay na Diyos. At dito'y pinapahayag na ang mga gawa ni Ahab ay masama. Katulad nito, halimbawa, buksan natin sa Kapitulo 21, na si Ahab ay nakakita ng isang magandang ubasan. Ang ubasan iyon ay pag-aari ni Nabat, na isang Jezreelita, at ninais ni Ahab ang mga bagay na mapasa kanya ang ubasang iyon, sapagkat sabi sa Unang Hari, Kapitulo 21, talatang 2, ang sabi dito, sinabi ni Ahab kay Nabat, ibigay mo sa akin ang iyong ubasan upang mapasakin bilang taniman ng gulay, sapagkat malapit yon sa aking bahay
aking papalitan iyon ng mas mainam na ubasan kaysa roon, o kung pinaakala mong mabuti, aking ibibigay sa iyo ang halaga niyon sa salapi. So, nandun yung pag-iimbot, pagkamkam ni Ahab ng ubasan ng kanyang kapwa. Nais niyang makita na mapa sa kanya. Maaari sigurong naengganyo siyang tingnan ang ubasan, napakaganda at malusog at mayabong at nagbubunga ang ubasan ni Nabat. Kaya gusto niya. Pero ang sagot sa kanya ni Nabat ay nasa talatang 3 ng Kapitulo 21 ng unang mga hari. Ang sabi dito, ngunit sinabi ni Nabat kay Ahab, huwag ipahintulot ng Panginoon na aking ibigay sa iyo ang pamana ng aking mga ninuno. Ibig sabihin, talagang minana ang mga bagay na iyon at nais niyang bigyan ng halaga ang mga bagay na galing sa kanyang ninuno. At yun ang ikinasama ng loob ni Ahab. At umuwi siya na mabigat ang kanyang kalooban. Sumobra ang kanyang lungkot at nayamot dahilan sa sagot ni Nabat. At ito'y nabalitaanan ni Jezebel. At nang malaman na ang kanyang asawa, si Jezebel, ang asawa ni Ahab. At nang malaman ito, gumawa siya ng paraan. Sabi niya, huwag kang mag-alala, may gagawin ako sa iyo. Mapapasa iyo ang lupain niyan. O kaya nga't ang ginawa ni Jezebel ay siya'y gumawa ng sulat. At ito ay nasa talatang 8 at sanliham na ang itinatak ay yung tatak ni Ahab at ito ikinalat sa mga matatanda. At ang sulat ay nagsasaad na talatang 9, magpahayag kayo ng isang ayuno at ilagay ninyo si Nabat sa puno ng kapulungan at maglagay kayo ng 2 lalaking walang hiya. Biro nyo, sabi dito, paglagay kayo ng 2 lalaking walang hiya sa harapan niya. At magsabi sila ng bintang laban sa kanya na nagsasabi, yung isinumpaan Diyos at ang hari, kaya't ilabas mo siya at batuhin siya hanggang sa mamatay. So, yung kanilang ginawa. At matapos na mangyari ang mga bagay na iyon, binalita ni Jezebel, sa iyo na ang lupain sapagkat patay na si Nabat. Ganong kasama si Ahab. At hindi siya naglilingkod o sumasamba sa Panginoong Diyos sapagkat siya'y sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Iyon ang kanyang ginawa. Si Jehoshaphat naman ay isang hari ng Southern Kingdom o ng Judah. Binibigyan natin ng halaga kung sino si Ahab at sino si Jehoshaphat. Siya ay lingkod ng Diyos. Siya ay namuno at ang Panginoon ay sumasa kanya. At kung titingnan natin ang Ikalawang Kronika, Kapitulo 17, talatang 1, ay ganito ang siyang isinasaad. Si Jehoshaphat na kanyang anak ay nagharing kapalit niya at pinalakas
ang kanyang sarili laban sa Israel. Naglagay siya ng mga kawal, talatan 2, sa lahat ng mga lungsod na may kuta sa Huda at naglagay ng mga tanggulan sa lupain ng Huda at sa mga lungsod ng Ephraim na sinakop ni Asa na kanyang ama. At inyong pansinin ang talatang 3. Ang sabi dito, ang Panginoon ay kasama ni Jehoshaphat sapagkat siya'y lumakad sa mga unang lakad ng kanyang ama at hindi niya hinanap ang mga Baal. Ang Baal dito ay tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan na siyang sinasamba ng Northern Kingdom o at ni Ahab. Ito ang kanilang sinasamba. Ngunit si Jehoshaphat, sabi sa talatang 4, kundi hinahanap ang Diyos ng kanyang ama at lumalakad sa kanyang mga utos at hindi ayon sa mga gawa ng Israel. O kaya nga si Jehoshaphat ay pinagpala ng Panginoon. At sabi sa Kapitulo 18, dito rin sa ikalawang kronika, si Jehoshaphat ay nagkaroon ng malaking kayamanan at karangalan. Ngunit mayroong problema. Siya ay nakisanid kay Ahab sa pamagitan ng pag-aasawa. So dito ay tinutukoy yung dalawang hari na nagsanid upang makipagbaka si Ahab sa mga kalaban. At dito ay tinutukoy sa banal na kasulatan kung paano na hinikayat ni Ahab si Jehoshaphat na labanan ang kabilang bansa. At sa kanilang pag-uusap, si Jehoshaphat ay nagsaad na meron bang propeta na magsasaad kung tama ang kanilang magiging desisyon. Ngunit ang ginawa ni Ahab, ang kanyang mga propeta ang ipinatawag at maaaring mga 400 plus na propeta. At ang sabi ng mga propeta, O hari, maaari kang makipagdigma sa iyong kaaway. Ngunit nagduda si Jehoshaphat at sinabi niya, meron bang propeta dito na maaring magsabi ng katotohanan? At ang sabi nila, meron si Mikaya. At dito'y sinabi ng hari na isugo mo at suguin si Mikaya. At nang mabatid ito ng hari ni Ahab, sabi niya, hindi matuwid yan, propetang yan, sabi ni Ahab, sapagkat tuwing siya'y magsasalita ay laban sa akin. Bakit laban sa kanya? Sapagkat ito ay propeta ng Diyos at ang ginagawa ni Ahab ay mga kasamaan at hindi siya tunay na umiibig sa Diyos sapagkat iba ang kanyang iniibig. Ang santo, si Balaam, mga Diyos-Diyosan. At dito nga sa Kapitulo 18 ay masusumpungan natin ng 2 Kronika ay ipinatawag nga si Mikaya. At ang sabi niya sa talatang 12 ay tingnan mo ang mga salita ng mga propeta na nagkakaisa, nakaaya-aya sa hari. Tinutukoy niya dito si Ahab. Ang iyong salita
ay maging gaya ng isa sa kanila at magsalita ka ng kaaya-aya. Talatang 13, sinabi ni Mikaya kung paano buhay ang Panginoon, kung ano ang sabihin sa akin ng Diyos, yun ang aking sasabihin. At pagdating niya sa hari, sinabi ng hari sa kanya, Mikaya, hahayo ba kami sa Ramot Gilead upang lumaban at mapipigilan ba ako? At siya'y sumagot, umahon ka at magtagumpay. Sila'y ibibigay sa iyong kamay. Ngunit ang hari sa kanyang ilang ulit bang uutusan na huwag magsalita sa akin ng anuman maliban sa katotohanan sa pangalan ng Panginoon. Kaya naging tugon dito ni Mikaya ay yung mga salita ng Panginoon na siyang nais ipahatid sa kanilang dalawang hari. At dito ay ating masasaksihan na sa kabila ng mga sinabi ni Mikaya tungkol sa pakikipagbaka, ay patuloy si Jehoshaphat na nakinsanid kay Ahab. At dito ay makikita natin na sa pakikipagbaka ay tinama ng pana si Ahab at yun ang kanyang ikinamatay. At makikita natin dito, mga minamahal, paano na iniligtas ng Diyos si Jehoshaphat. At ang isang bagay na naging malaking tugon sa kanya ng Panginoon ay yung nasa talatang 2 ng kapitulo 19 ng ikalawang kronika. Ang tugon dito ay, dapat mo bang tulungan ang masasama at mahalin ang mga napupuot sa Panginoon? Maminamahal, ito bang bagay na ito, kung ating itatanong, ay salungat ba ito o may hindi tayo naunawaan tungkol sa sinabi ng Panginoon na iibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng iyong sarili? Kinakailangan makita natin, mga minamahal, na ang mga bagay na ito ay mahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Sapagkat dito sa mga kautusan ng Panginoon, kung ating titingnan, ang sabi dito sa kautusan ay huwag kang magnanakaw. Ito ang ikawalo na kautusan. At pagkatapos ay merong ikasampu na kautusan. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang alipin lalaki, o ang kanyang alipin babae, o ang kanyang mga baka, o ang kanyang asno, o anumang bagay ng iyong kapwa. Itinuturo sa atin dito sa teksto natin ay kilalanin natin kung sino ang ating maging kasama. Kung sila ay masama, huwag tayong makikiayon sa kanilang kasamaan. Kung sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, huwag tayong sasama sa kanilang mga ginagawa. Sapagkat meron tayong Diyos na buhay na siyang ipinagkaloob sa atin ang kanyang buktong anak, ang Panginoong Jesucristo, na siyang nagligtas sa atin. Kaya yung kautusan ay nagsasaad, huwag tayong makisama
sa mga taong masasama. At huwag tayong makisama sa mga taong gumagawa ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Sapagkat ayaw ng Panginoon na tayo'y makihalo. Nais niya na tayo ay manatiling pinili ng Diyos, ibinukod ng Diyos para sa Kanya. Kaya nga't ang langis at ang tubig ay hindi pwedeng paghaluin. Kahit anong ilagay niyo yan sa bote, pagsamahin niyo, kalugin ninyo, hindi sila magsasama. Na yun ang siyang sinasabi ng Panginoon na tayo'y Kanyang tinawag upang mamuhay ng banal sa Kanyang harapan. At tayo'y maging ilaw at asin sa sanlibutan. Nais ng Panginoon na tayo'y mamuhay para sa Kanya. Kaya nga't ito ang siyang itinuturo dito na huwag tayo makilahok sa mga masasama. Umiwas tayo. Kaya nga sabi dito ay, dapat mo bang tulungan ang masasama? Sabi dito, huwag kang magnanakaw. Sabi sa kautusan. Ibig sabihin, huwag kang makiayon sa mga taong masasama. Huwag kang sumama sa kanila. Huwag mong imbutin ang pag-aari ng iyong kapwa. Huwag. Dito, tinutukoy talaga ng Panginoon sa ating teksto na si Ahab ay masama. Nakita natin sa unang mga hari, Kapitulo 21, yung kanyang pag-imbot ng lupain ni Nabat. At hindi lamang inimbot, kundi pinatay. Huwag kang papatay. So nakita natin dito na si Ahab ay isang masama. At ang sabi ng Panginoon kay Jehoshaphat, hindi mo siya dapat tinutulungan. Huwag mong tutulungan ang masama na gumawa pa ng masama. Huwag mong tutulungan ang masama na gumawa ng pagpatay. Sapagkat wala namang inuutos ang Panginoon na makipagdigma si Ahab sa kapwa nila kaaway. Wala. Hindi pinahintulutan ng Panginoon. Kaya ang mga bagay na yun ay karumal-dumal at masama na ibinilang ng Diyos kay Ahab. At isa pa, hindi niya lingkod si Ahab sapagkat ang kanyang sinasamba ay mga Diyos-Diyosan. Kaya nga dito, nakita natin yung labis na pagtatanggol ng Panginoon kay Jehoshaphat. Sapagkat matapos na sabihin ito, kasi ang sabi dito, dapat mo bang tulungan ang masasama at mahalin ang mga napupuot sa Panginoon? Dahil dito ang puot ay lumabas laban sa iyo, sabi ng propeta. Mula sa harapan ng Panginoon. Gayunman, may ilang kabutihang natagpuan sa iyo, sabi ng propeta. Sapagkat winasak mo ang sagradong poste ng lupain at nakita ng Diyos sa puso ni Jehoshaphat na inilagak niya ang kanyang puso upang hanapin ang Panginoon. Ito ang siyang kinakailangang maging
paumuhay natin araw-araw. Pag tayo naharap sa mga suliranin, pag tayo naharap sa mga pangailangan, pag tayo naharap sa mga desisyon, hanapin natin ang Panginoon. Katunayan, ito rin ang siyang tagubilin ni Jehoshaphat sa mga tao na hanapin ang Panginoon at gawin ang mga bagay na may takot. Laging gawin natin ang mga bagay na ito sapagkat ito ang ninanais. Kaya nga't matapos na malaman ni Jehoshaphat ang mensahe ng Panginoon para sa kanya, nagbalik loob siya. Ibig sabihin nagbago siya, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang puso. Merong reformation na nangyari sa kanya. O kaya nga sabi dito sa talatang 4 ng Kronika Kapitulo 19, si Jehoshaphat ay nanirahan sa Jerusalem. At siya'y muling lumabas sa bayan mula sa Beersheba hanggang sa lupaing maburol ng Ephraim. At kanyang ibinalik sila sa Panginoon. Sabihin ng buong sambahayan ng Huda, yung Southern Kingdom, ay ibinalik niya sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. At dahilan dito, nagpasimula siya na humirang ng mga puno at mga lalaki na siyang karapat-dapat na maglingkod sa Panginoon. O kaya nga sabi dito sa talatang 5, siya'y humirang ng mga hukom sa lupain sa lahat ng lungsod na may kuta sa Huda. Sa bawat lungsod, at inyong pansinin yung talatang 6, napakahalaga nitong talatang 6. At sinabi niya sa mga hukom, isaalang-alang ninyo kung ano ang inyong gagawin, sapagkat kayo'y humahatong hindi para sa tao, kundi para sa Panginoon. Siya'y kasama ninyo sa pagbibigay hatol. Ang ibig sabihin sa karaniwang mananampalataya na siyang tinutukoy dito ay kung tayo'y gagawa ng paghatol, kinakailangan ang paghatol ay ayon sa Panginoon. Ibig sabihin, ayon sa salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon ay ang sagot nyo ay kinakailangan yes or no. Hindi pwede yung neutral. Kung yay, yay. Kung no, no. At yun ang tinutukoy sa banal na kasulatan. At sabi sa talatang 7, ngayon, sumainyo nawa ang takot. Una, ay tinutukoy dito yung kanilang gagawin na pagpapasya ay kinakailangan pagpapasya para sa Panginoon. At ang ikalawa ay takot, magkaroon ng takot sa Panginoon. At mag-ingat sa inyong mga ginagawa sapagkat walang pagpipilipit ng katarungan sa Panginoon nating Diyos, o pagtatanggi o pagtatanggap man ng mga suhol. So dito itinutukoy na ang matwid ay dapat na maging matwid. Hindi kinakailangan pinipilipit ang mga bagay. At tayo nagagalak sapagkat dito'y pinahayag sa atin ng Panginoon ang mga bagay na nararapat. At sinabi rin dito ni Jehoshaphat, siya ay naglagay
na mga Levita sa Jerusalem, mga pari at mga puno ng mga sambahayan ng mga ninuno ng Israel upang humatol para sa Panginoon at upang apagsiyahan ang mga alitan. Ang kanilang mga luklukan ay nasa Jerusalem. Niliwanag ni Jehoshaphat na ganito ang inyong gagawin sa takot sa Panginoon, sa katapatan at sa inyong puso. Lagi niyang binabanggit, anuman ang inyong ginagawa ay kinakailangang ginagawa para sa Panginoon. At may takot sa Panginoon. Pag sinabing may takot, ibig sabihin ay natatakot ka na lumihis sa katwiran. Lumihis at gumawa ng iyong sariling landas. Kinakailangan naroon tayo sa tamang pamumuhay. Kumbaga sa ano kinakailangan magningas ang ilawan. Tayo ang ilaw at kinakailangan nagliliwanag ang mga bagay na iyon sa ating puso. Mga minamahal, ang mga bagay na ito ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Araw-araw ay tayo'y ginagabayan ng Panginoon. Yung ating pakikitungo sa ating kapwa. Sabi ng Panginoon, mahalin natin ang ating kaaway. Pero hindi tayo kinakailangang makipatol, makisama sa kanilang masasamang gawain. At hindi dapat tayong umaalalay sa kanilang kasamaan. Sabihin ni, mahal mo nga siya. Pero hindi nangangahulugan na siya ay tutulungan mo sa kasamaan. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Mahalin mo yung kapwa. Pero huwag mo siyang tutulungan na pumatay. Huwag mo tutulungan na siya ay magnakaw. Huwag mo siyang tutulungan na imbutin ang mga gamit ng iyong kapwa. Huwag. Sapagkat kinamumuhian sila ng Diyos, sapagkat sila ay masama. Ganyan din sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam nyo, kuminsan sa Pilipino, marami yung kumakatok sa pintuan, humihingi ng abuloy, tulong, at kung ano-ano mga ang layunin nila ay yung kanilang Diyos-Diyosan ay bigyan ng parangal, hihingi sila ng abuloy, huwag niyong tutulungan. Mahal niyo ang kapwa, pero hindi niyo dapat tulungan sa mga abuloy, sa mga Diyos-Diyosan. Meron tayong Diyos na makapangyarihan. Siya ang ating Panginoon. Tayo, mamuhay tayong bilang kanyang mga anak na pinili, hinirang dito sa ibabaw ng lupa. At upang sa gayon, patuloy tayong maglingkod. Lagi nating hanapin ang Panginoon. Lagi nating siyasatin ang kanyang banal na salita upang lalo tayong tumibay sa Panginoon, sa pananalig sa Kanya, sa pananampalataya. At tayo pagpapalain ng Panginoon. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Patuloy mo itong pagpalain. At tunay na hinihiling po namin na kami ay lumakad, na maging asin at ilaw sa sanlibutan ito. Ito po ang aming dalangin sa matabi sa pangalan ni Jesus. Amen.